Hello, magandang hapon. December 22nd, Friday. Ayun. Ilang araw na lang. Tapos na yung 2023. This is our daily episode 3126, 3127, and 3128. At inaanyayahan ko po kayo, may live ho ako mamaya alas 8 hanggang alas 9 lang po. Dahil sa dami ng ritual na gagawin ko. Ngayon, ito, kukuha muna tayo dito. Alamin natin kung ano yung message ni Universe sa araw na ito. Authentic. And then, pangalawa, magic. And pangatlo, freedom. Diyos ko. Okay. Siguro, no, dahil dito, ito pinakamahirap eh. Sa lahat ng bagay, yung tatlong barahan na to, mahirap to. Una kasi lumabas is being authentic. Magpakatotoo ka, no? 2 araw simula ngayon is Noche Buena na natin. So, malamang yung iba sa inyo, kapos sa budget sa Noche Buena, ganun din sa New Year. So, yung sinasabi dito na magiging authentic ka, magpakatotoo ka sa sarili mo, sa ibang tao, no, na alanganin ka. Hindi naman hindi naman kabawasan sa pagkatao mo na wala kang bonggang handa or maraming pagkain sa mesa. Kasi yung pangalawang baraha is the magic. Ito yung tatanggapin mo kung ano man ang meron at kung magkakaroon man ng twist along the way at saka magkaroon ng transformation, depende na yun kung paano mo haharapin yung isang sitwasyon. Kasi dito, yung dahilan, no, kung bakit ginusto at kailangan mong tanggapin na kung ano man yung meron, no, dahil yan yung magiging daan mo papunta sa portal ng magic or blessings na inaasam mo matagal na. Sa finances, yan. Kung mapunta tayo sa kalusugan, no, tanggapin mo sa sarili mo na matagal ka nang nagpapagamot sa ospital, no, pero hindi ka gumagaling. Deep inside, alam mo na may mga tao kang minsan nasaktan, natapunan ng masasakit na salita, na posible, isa sa kanila, pinabarang ka, pinakulam ka, pinasumpa ka. Di ba? May mga ganun. Worst, sa love story, nagayuma. No? So, kung, kung yung bagay na yan, naniwala ka, at nag-seek ka ng opinion sa isang faith healer, manghuhula, na katulad ko, at pag yan pinatanggal mo, siguro hindi ka na nagsayang ng maraming pera sa ospital. Kung tinanggap mo na may pagkakamali ka, pero kung ma-pride ka at saka ma-ego ka, well, sa pagdating ng first Friday ng 2024, baka matapos ang buhay mo kung matindi ang alitan mo sa kaaway mo. Ganun yon. Kasi alam nyo, lahat ng tao sa ngayon may pera na pwedeng gagamitin nila para ibarang ka, para ikulam ka. At pwede din nilang gamitin para ibayad sa gayuma. So kung ikaw naman, alam mo na may barang ka, may mga ganun ka, kailangan mo ring habulin yan sa lalong madaling panahon na hindi na matawid sa 2024. Kasi pag yan natawid sa 2024, buong taon mo mamalasin ka. At ito magkakaroon ng block. O ngayon, hindi mo makukuha yung sitwasyon. Kaya tinatanggap dito, tanggapin mo, let go of the pride and ego, no, for you to have your freedom and the peace of mind that you are looking for. Kasi kapag sa pag-ibig ito, no, kung nasa isang relasyon ka sa ngayon, hindi ka masaya, puro toxic yung nasa paligid mo, kahit anong kayod na nangyayari, hindi pa rin talaga gumagana, no? Parang alam mo naman na kumikita ka, no? Alam mo din na nagkakandautan ka na para lang talaga masustain yung needs doon, pero bakit
hindi ka pa rin umuusad sa tagal na ng panahon. So ngayon, kung naalala mo, no, kung isa ka doon sa mga tao na minsan din nagkaroon ng third party sa buhay, at yung third party mo halimbawa is magaan ang takbo ng buhay kapag kasama mo, pwede mo silang ma-compare, pwede mo silang makunan ng basihan. Ganun din sa negosyo. May mga properties na hiyang ka talaga doon at maswerte ka, pero may mga branch na hindi ka talaga uusad. Sa bahay, sa negosyo, sa paaralan, kahit saan may ganun. Kahit sa trabaho may ganun. So kung dito sa pag-ibig na ito, no, hindi ka na masaya sa kasalukuyang karelasyon mo, asawa mo, o live-in mo, boyfriend mo, or kamutual mo, sabihin mo na. Kasi ang pangit naman, napapaasahin mo siya, papaniwalain mo siya na mahal mo pa kahit hindi na. Na alam mo naman sa sarili mo na iba na mahal mo, pinagtsatsagaan mo na lang siya dahil sa mga ibang dahilan. Posible na ando doon yung concern mo kapag iniwan mo siya, paano yung mga anak nyo kasi hindi siya marunong maghanap ng trabaho, hindi siya ganito ganyan. Pero kung idadaan mo naman sa legal na side, 'di ba? Pwede naman niyang i-maintain mo yung sustento ng mga bata. Lagawan niyo ng kasulatan 'yan doon sa sa husgado or sa kung saan doon kalaunan talaga sa husgado gagawan yan ng agreement. Ganun yung legal separation. Para pareho kayong makapag move on and maka-let go, and then matatagpuan nyo talaga yung mga taong nakatadhana para sa inyo at magkakaroon kayo ng sarili nyong freedom at saka yung peace of mind na hinahanap nyo. Kasi matagal na yan minsan sa atin, no, kasi sa Pinoy ganun na andun ka pa sa punto na magtitiis ka, susubukan mo pa, 'di ba? Andun ka sa punto na kakayanin mo, papatawarin mo ng maraming beses para lang maka-recover, baka sakali, no, gumanda pa at magbago siya. Pero kapag dumating yung panahon na hindi na talaga kaya, wala na Kasi hindi naman po pwede na ikaw lagi ang iintindi sa kanya porket mag-asawa kayo. Ngayon, kung meron mang mga tao na sasabihin na mali ang maghiwalay kayo, mas mali ang magsama kayo na hindi na kayo umuusad, wala nang magandang nangyayari. Kung meron man siguro, ito'y bahagi ng pagiging pakikipagplastikan at bahagi ng pagkukunwari or pagtsatsaga na lang. So, ang pangit, kasi ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na nagkukunwari ka na lang at alam mo na hindi na kasing sigla ng relasyon nyo noon sa ngayon. Lahat naman tayo may mga common sense naman, di ba? So, this is it. Your heart is pure and free kung kaya mong i-embrace yung transformation. Kailangan mong maging matapang sa pagpapalaya kahit gaano man natin kamahal ang isang tao. Kung ayaw na niya sa atin, tanggapin na natin. Ganun lang kasimple yun. Pero, kung yung pag-alis niya is gawa ng gayuma, ay huwag kang pumayag, bawiin mo, 'di ba? Kasi kung natural lang na nangyayari siguro na umalis siya, naghanap siya ng ibang tao o nagmahal siya ng iba at alam mo, nakikita mo na mahal niya 'yon kaysa sa iyo, tanggapin mo, 'di ba? Pero kung alam mo parang nagkakaroon ka ng pagdududa at bakit biglaang hindi ka na maalala at hindi ka na magkaroon ng abiso, then that's the time na i-check mo, 'di ba? Ganun 'yun. So, at may mga mamaya may i-chip in pa ako sa special episode natin. Dito muna tayo. Basta 'yun yung pakatandaan nyo. Magpakatotoo ka na lang kasi yung iniloloko mo yung sarili mo din. Okay?